Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa sinagoga at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinamanik nila kay Jesus na pagalangin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat at nawala nga ito. Noon day tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanila. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman, ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo, sabay sigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesiyas. Nang mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na pook. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, sapagkat iyan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral nga siya sa mga sinagoga sa Judea. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Pagsiupo muna tayong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy nating ipinagdarasal sa misang ito ang ating mga kapatid, kababayan na apektado ng baha at bagyo, na sa panahon ngayon ng pagsubok, ang kanilang pananampalataya, ang paghugutan nila ng lakas, at ang ating pagmamalasakit at pagtulong ay mag-ibsan din kahit papaano ng kanilang paghihirap sa mga sandaling ito. Ang ating pong simbahan ay agad-agad din tumutulong, lalo na po sa mga kapatid natin sa Rizal na nakaranas ng matinding mga baha at nagpadala po tayo agad ng tulong at kasalukuyan po nating nakikipag-ugnayan din tayo sa iba pang mga parokya na may mga feeding program o pakain para sa mga nasalanta ng bagyo. Ito ang ating misyon. Katulad ng narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, si Jesus Nazareno ay para sa lahat. Walang pinipili. Walang pinipiling tao, walang pinipiling oras. Kaya nga narinig natin
Kararating lang niya sa bahay ni Simon. Matapos ng buong araw, nangangaral, nagpapagaling, gumagawa ng himala. Ating sigurong naisip, katulad natin, halimbawa, ngayon patapos ng araw, pag-uwi nyo mamaya sa bahay, natitiyak ko parang ang gusto nyo lang gawin ay humiga, magpahinga, mag-relax. Ganon din siguro ang nasa isip ng Panginoon. Ngunit pag-uwi niya, sa halip na makapagpahinga siya ng lubos, inilapit sa kanya, ipinamanik sa kanya ang may sakit na biyenan ni Simon. At agad-agad tumulong si Jesus. Sapagkat sabi ko nga po, siya ay para sa lahat. Walang pinipiling oras, walang pinipiling tao. Kaya nga patuloy siyang naglingkod. At nung nakiusap yung mga tao, huwag na siyang umalis, doon na lang siya. Anong sabi ni Jesus Nazareno? Kailangan kong lumipat. Kailangan din naman ng ibang bayan, ng ibang mga tao, maranasan ang aking pagtulong, ang aking pagpapatawad, ang aking himala. Siya ay para sa lahat. Walang pinipiling tao, walang pinipiling oras. Hindi po ba ganun tayo dito sa Quiapo? Ang tahanan ni Jesus Nazareno, walang pinipiling oras. Kaya nga, 24 oras tayong bukas. Kaya nga, kahit anong oras kayo pumunta dito sa simbahan, makakakita po kayo ng tao na dumudulog sa mahal na poon. Sapagkat alam nila, wala siyang pinipiling oras at anumang oras, siya'y takbuhan ng lahat. Lalo na nang wala ng matakbuhan sa buhay. At dito rin sa ating sa Quiapo, makikita natin ang iba't ibang uring mga tao. Mula sa mga mayayaman, sa mga makapangyarihan, sa mga may pangalan, hanggang sa mga maliliit at walang tinig at mga dukha at nasa laylayan ng lipunan. Sapagkat si Jesus Nazareno ay para sa lahat. Kaya nga, kampante tayong dumulog sa Kanya. Siguro kung ang ibang tao mapili, maselan, alam natin, hindi ganon ang ating Panginoon. Ang sino mang lumalapit sa Kanya, lalo na nang may kataimtiman at pagsisisi, nang may pagpapakumbaba at pagmamahal, bukas ang kanyang puso. Kaya nga, ito yung patuloy nating ipagdasal. Bilang mga deboto, ganun din po sana tayo, katulad ng ating Panginoon. Tayo rin, lalo na ngayon, siguro nga, hindi naman tayo nakakarangya. Pero kahit papaano, may kakayahan tayong makatulong, lalo na sa mga naapektuhan ngayon ng bagyo at baha. Dito nga po, sa Quiapo, maantig tayo, may magdadala kahit isang lata, isang salop ng bigas, isang paketeng noodles, may magdadala ng kahon-kahon, sako-sako, pero lahat ng ito, mula sa isang piraso hanggang sa isang dosena, lahat ng ito'y makabuluhan. Lahat ng ito'y pinagpapala ng Panginoon. Lalo na dahil ito'y galing sa puso ng isang debotong mapagmalasakit, katulad ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga, iwasan din natin ang pagkakanya-kanya, ang pag-iwalay, ang pagkakampi-kampihan. Sa unang pagbasa, narinig natin, pinagsasabihan ni San Pablo ang mga taga-Korinto. Meron para kay Pablo, para kay Apolos, para kay Cephas. Pero pinaalala ni San Pablo,
Isa lang ang dahilan kaya tayo narito, si Jesus Nazareno. At di po ba ganun din tayo sa Quiapo? Lagi ko po yan pinagmamalaki. Dito sa Quiapo, hindi ang pinupuntahan yung pare. Matanda man o bata yung pare. Magaling mang magsalita o hindi yung pare. Hindi po yun ang pinunta ng tao rito. Hindi pinunta ng tao ang choir, ang ganda ng simbahan, o anuman. Isa lang ang dahilan, kaya narito ang mga tao. Ang mahal na pong Jesus Nazareno. Ang makita siya, ang magpakita sa Kanya, ay sapat na sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya nga, ito sana ang maging diwa din ng ating buhay, na ang tunay na dahilan ng ating pagsunod, ang tunay na dahilan ng ating pagmamalasakit at paglingkod, walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Nawa, tulungan niya tayo na maging pusong bukas, walang pinipiling oras, walang pinipiling tao. Katulad niya, nag-uumapaw sa pagmamahal at awa sa atin.